po ay isang mapagpalang umaga sa ating lahat. At tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong ito na muli ho ay tayo po ay makapag-aaral naman ng kanyang mga salita. At ito po mga kapatid ay napakahalaga po sa ating pamumuhay sa balat ng lupa sapagkat ang mga buhay ng tao, pagka ito po ay mawala sa isang tao, hindi na po ito kailan pa mababalik, no? Kaya nga maraming kasabihan na nasa huli ang pagsisisi. Subalit ngayon, ang Diyos ay nagmamahal sa lahat ng tao at siya po ay nagpapadala sa ating ng mga mensahe sa huling panahon na ito upang sa gayon ay ating malaman na mayroong Diyos na siyang nagmamahal at nagnanais na ang tao ay maligtas. Kaya nga mga kapatid, ang ating pong paksa na pag-uusapan at pag-aaralan, ito po yaong mga tao na makakabilang sa kaharian ng langit. Noong nakaraang araw ay atin pong tinalakay ang patungkol sa mga bagay na ang hindi makakabilang sa kaharian ng langit. Ngayon naman, ang mga makakabilang sa kaharian ng langit. Sapagkat mga kapatid at mga kaibigan ko, ang layunin ng Diyos, lalong-lalo na po nang siya po ay nagkatawang tao sa balat ng lupa. Ang una niyang misyon ay hanapin ang mga tao or ang bayan or sambahayan ni Israel. Kaya nga mga kapatid, kung ating titingnan sa mga parabola ng Panginoong Hesukristo sa aklat ng Lucas Kapitulo 15, ang talata ay 1 hanggang ang whole chapter ng chapter 15 ng Lucas, ito po ay mga parabola. Parabola ng nawawalang tupa, parabola ng nawawalang salapi, at parabola ng nawawala at natagpo ang anak. So ating pong mapapansin dito, sa mga parabolang ito, ang konklusyon ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang sinasabi sa kanyang mga parabola na higit na magkakaroon ng kagalakan sa langit dahil sa isang tao na makasalanan na tumalikod sa kanilang kasalanan kaysa 99 na matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. So, dito po mga kapatid ay ipinapakita ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga parabol na gayon din ang kagalakan ng mga anghel sa kalangitan at ang mga nananahan at naroroon sa kalangitan dahil po sa isang tao na makasalanan na tumalikod sa kaniyang kasalanan. Ito po ang napakahalaga. Kahit isa lamang pong tao na magsisi at manumbalik sa Diyos, ang kalangitan, ang mga anghel sa kalangitan ay tiyak na magtutuwa at magsasaya. Kaya mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagsasawa na hanapin ang mga tao sa buong sanglibutan na ito dahil ang tao sa sanlibutan ay biktima ng kasalanan, biktima sa kagagawan ng dyablo, dahil ito ang dyablo ang nagpapahirap sa sanglibutan. Kung nais po nating maligtas mga kapatid, pakinggan ho natin ang mga salita na ating napapakinggan tuwing araw-araw na ating pag-aaral. Sapagkat ganito ang sinasabi ng Biblia, ayon po sa mga hula ni Juan, sapagkat ito pong hula sa aklat ng kapahayagan or pahayag ay ipinakita na po ng Diyos sa pamamagitan ng propeta na si John na kanyang ipaparating sa lahat ng tao na mayroon po siyang nakita na lubhang napakarami at ito pong lubhang napakarami, ito po ang magiging resulta sa loud cry or sa huling sigaw na tatanggap ng mensahe ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, kung kayo man po ay nanunood at nakikinig, baka isa po kayo sa mga magtatagumpay at maliligtas. Na ganito ang sabi sa Revelation or Pahayag Kapitulo 7, ang bersikulo ay 9. Pagkatapos ay nakita ko or tumingin ako, ay narito ang isang napakaraming na hindi mabilang ng sinuman. Sila ay mula sa bawat bansa at sa lahat ng mga angkan at bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan ng kordero at nararamtan
ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. Ito po yung nakita ni Juan sa kanyang pangitain ng mga tao na napakarami na hindi kayang bilangin ng sinuman. Ibig sabihin, ito po yaong mga tao na mga maliligtas sapagkat sila po ay nakaharap doon sa luklukan ng kordero at sila po ay mayroong mapuputing damit. Sapagkat yung mapuputing damit, ito po'y sagisag ng katagumpayan sa sanglibutan na ito, sapagkat ito pong mapuputing damit, it represent the character of our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, mga kapatid, ang karakteristik or ang katuwiran lamang ng Panginoong Hesukristo ang siyang mananaig at magtatagumpay dito sa balat ng lupa. Kaya naman, mayroon pong pagkakilanlan or identity kung ano ang kanilang mga karakter, kung ano ang kanilang mga nangyari sa kanilang mga buhay nang sila po ay nasa sanglibutan pa. Kung ating mapapansin sa versikulo 13, ay ganito ang sabi, "At sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito na nga nadaramtan ng mapuputing damit, ay sino-sino at saan sila nagsipanggaling. At sinabi ko sa kanya, Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay na ito. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y nagsipanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero." Bagamat mga kapatid, ito po'y mangyayari sa panahon ng tinatawag na distraction. Sa panahon na ang sanglibutan na ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo na magkakaroon ng matinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula pa ng likhain ng Diyos ang sanglibutan. Ito po ang mangyayari na may mga tao sa panahong ito na sila po'y magtitiis dahil sa kanilang pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang sanglibutan na ito, marami po ang nagnanais na mga tao na mabalik ito sa dating kalagayan. Subalit ang katotohanan na sinasabi ng Diyos ayon sa banal na kasulatan, kailanman, kaibigan ko, hindi na po ito babalik ang sanglibutan sa mabuting kalagayan. Ito'y palala ng palala ang sanglibutan. At darating po ang panahon na sinasabi ng Panginoong Hesukristo na magkakaroon ng matinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula pa ng likhain ng Diyos ang sanglibutan. Kaya napakalinaw at napakaliwanag yung mga nakita ni Juan na nanaramtan ng mapuputing damit ay mayroong nahawak na palma. Sila po yaong mga bunga ng huling sigaw ng tinatawag sa loud cry, na sila po'y tatanggap ng salita ng Diyos at sila'y maliligtas at sila ang magtatagumpay sa malaking kapighatian. Kaya naman mga kapatid, bukod dito ay mayroong nakita pa rin si Juan sa kanyang pangitain. Dito po sa aklat ng Apokalipsis o Revelation, Kapitulo 14, ang bersikulo ay 12, na ganito ang sabi, "Narito ang pagtsatsaga ng mga banal at ng mga nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at ng may pananampalataya sa kay Jesus." Kaya maliwanag na ang magtatagumpay, mga kapatid, mayroon po siyang identity or pagkakilanlan, at ito pong nagtagumpay na nakita ni Juan, ito po yaong mga maliligtas at makakabahagi sa kaharian ng langit. Ano ang kanilang pagkakilanlan? Nagsisitupad sa mga utos ng Diyos. Pagka sinabing nagsisitupad sa mga utos ng Diyos, hindi gumagawa ng pagkasasala. Kaya nga ang pagkakasala, ito po ay sanhi ng paglabag sa utos. Kaya maliwanag itong nakita ni Juan sa kanyang pangitain ay mga tao na hindi patuloy o hindi nagpapatuloy sa kanilang pagkakasala, tumutupad sa utos ng Diyos at mayroong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat kung walang pananampalataya, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo, hindi maaring kalugdan
ang isang tao. Ayon sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11. Sapagkat ang may pananampalataya, siya po ay naniniwala or sumasampalataya sa mga bagay na hindi nakikita na lubos na may katiyakan. Kaya nga mga kapatid, ang mga tao na mapapabilang sa kaharian ng langit na ating napakinggan at nabanggit, una, makikilala natin na sila po ay mayroong mga damit na mampuputi, mga sagisag ng kanilang pagtatagumpay at ng mayroong katwiran ng ating Panginoong Hesus, at dito po ay tumutupad sa utos ng Diyos o sa mga utos ng Diyos at mayroong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At ngayon mga kapatid, bukod dito, mayroon pong ipinakita ang Diyos bilang salaminan, bilang pagkakilanlan ng mga tao na kanyang nagustuhan at kanyang nakita at mapapabilang ito sa kaharian ng langit. Sapagkat lahat ng tao sa kawakasan ay titipunin ng Diyos. At mayroon po siyang pagbubukod-bukodin, katulad ng ginagawa ng pastol sa kanyang mga tupa at sa kanyang mga kambing. Na ito po'y mababasa natin sa aklat ng Mateo, Kapitulo 25, ang talata po ay 34, na ganito ang sabi, kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, ito po yung nasa kanan, na mga tao na mapapabilan sa kaharian ng langit. Ano ang sabi sa verse 34? Magsiparito kayo sa akin, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kaharian na nakahanda sa inyo buhat ng naitatag ang sanlibutan. Bakit sila, mga kapatid, ay magmamana ng kaharian ng Diyos? Ganito ang sagot sa 35. Sapagkat nang ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom, ako'y naging taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy, naging hubad at ako'y inyong pinaramtan, ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinaroonan. So kung bakit pala mga kapatid, itong mga tao na mga mapapabilang sa kaharian ng langit, ito po'y sa kadahilanan yung mga sinasabi ng Panginoong Hesukristo na mga sinasalita niya, mga utos niya, ay kanila itong sinusunod. Ibig sabihin, masunurin sa mga utos ng Diyos. Kaya nga sabi ng hula ng Juan, ng ating kapatid na si Propeta Juan, sa aklat ng Revelation, nagsisitupad sa mga utos ng Diyos. Ito pong sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, nang ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain, at nang ako'y mauhaw, ako'y inyong pinainom, at nang ako'y nabilanggo, ako'y inyong dinalaw, at nagkasakit, inyong dinaramtan na walang maisuot. Na kaya sumagot ang mga mapapabilang sa kaharian ng langit, kailan ka namin, Panginoon, nakita na ikaw ay nagkasakit, na aming dinalaw, nagutom, na aming pinainom? Kaya sasagot ang hari, ang ating Panginoong Hesukristo, nang ito'y inyong ginawa sa inyong kapwa or sa isa sa maliliit na mga ito, sa akin ninyo ginawa ito. Sapagkat nang ang Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao, kanya pong iniutos na ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa. Kaya nga kung titingnan natin sa parabola ng Lucas Kapitulo 10, sa parable of the Good Samaritan, ipinapakita kung ano ang tunay na pag-ibig sa kapwa. Kaya ito po mga kapatid, katiyakan na binabanggit ng Bible, na yung mga tao na mapapabilang sa kaharian ng langit ay ito po yung mga karakter ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang ating Panginoong Hesukristo, nang siya po'y nagkatawang tao sa balat ng lupa, siya po'y nagbigay ng halimbawa na dapat lakaran ng tao. Ano ang sabi sa unang Pedro, Kapitulo 2, ang talata ay 21, na sapagkat ukol dito, kayo ay tinawag. Sino yung tinawag? Yung mga tao na dapat sumunod sa Kanya. Sapagkat si Kristo man ay nagdusa
alang-alang sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak or sa kanyang mga hakbang. Kaya malinaw at maliwanag na ang mga tao na magtatagumpay, ang mga tao na mapapabilang sa kaharian ng langit, ito po yung mga tao na sumusunod sa kung ano ang kalooban ng Panginoon. Iniibig niya ang kanyang Panginoon at gayon din ang kanyang kapwa. Kaya maliwanag at malinaw sa oras na ito sa ating pag-aaral, kung ikaw kaibigan, nakikinig ka, ito po'y napakahalaga sa buhay natin sa panahong ito. Kung nais ng tao na mabago ang kanyang buhay, hindi po ito kayang gawin ng sariling pagsisikap. Mayroon pong solusyon na tinatawag ang Biblia at ito po yung pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po mga kapatid ang requirements. At palagi nating binabalik-balikan ang mga salita na sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang apostol. Sa unang Juan, Kapitulo 1 ang talata 9, kung inyong ipapahayag ang iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng inyong mga labi, siya ay tapat at banal na kayo ay patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa ating mga kalikuan. Ito po ang unang hakbang na matatanggap natin ang pagpapatawad ng Diyos. Kaibigan ko, huwag po nating sayangin ang mga panahon ng ating mga buhay habang tayo'y nabubuhay sa balat ng lupa. Sapagkat ito po ay hindi isang lihim na dapat po natin ngayong malaman, kaibigan, baka bukas ay maaring huli na. Ikaw ngayon ay nagtatrabaho para sa inyong sarili. Isipin mo, kaibigan, na inyong pinagpapaguran, hindi kailanman ito madadala sa ating pagpanaw. Mga kapatid, huwag po nating sayangin ang mga bagay sa ating buhay na tayo po ay namumuhay sa balat ng lupa sa ating pagpapakabagod na wala tayong panahon sa Diyos. Sapagkat ang Biblia, sinasabi po ng Panginoong Hesukristo sa aklat ng Mateo Kapitulo 6, na tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid, wala silang kamalig, hindi sila nagtatanim at hindi sila umaani, subalit pinapakain sila ng Diyos. Tingnan natin mga kapatid ang sinabi ng Panginoong Hesukristo na ang mga ibon ay napakahalaga sa buhay ng Diyos o sa mata ng Panginoon, na kailanman hindi niya ito pinapabayaan at hindi niya kailanman ito hinahayaan na magutom. Tayo pa kaya ng mga tao na tayo'y nilikha ng Diyos, na kanya tayong nilikha at pinorm, o siya po ang may gawa sa pamamagitan ng kanyang kamay, ay napakahalaga ng tao sa buhay o sa mata ng Diyos. Kaibigan ko, sinasabi po ng ating kapatid na si Apostol Pablo na wala tayong dalang anuman sa sanlibutan na ito at wala rin tayong madadala pag alis dito. Dapat tayo'y masiyahan kung mayroon man tayong kinakain at isinusuot. Sapagkat itong mga bagay na ating pinagagawa, pagka ito po ang maging headlang na tayo po'y malayo sa Diyos, kaibigan, mapanganib. Sapagkat ang mga karakter ng mga tao na mapapabilang sa kaharian ng langit, ito po yung mga tao na nagtitiis at mayroong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo at sumusunod sa kanyang kalooban. Pero mga kapatid, ang Diyos, hindi po siya nagsasawa na hanapin ang mga tao sa huling panahon na ito, sapagkat ninanais ng Diyos na ang lahat ay makaalam ng katotohanan at maligtas. Ayaw ng Panginoon ni isa mang may mapunta doon sa naglalagablab na apoy. Ayaw ng Panginoon at wala sa plano ng Diyos na ni isa mang tao'y mapahamak. Kaya nga ang Panginoong Hesukristo, siya po'y nagkatawang tao sa balat ng lupa upang tayong mga makasalanan ay maibalik ang ating naputol na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagbuwis ng kanyang buhay at paghandog ng kanyang sarili doon sa Kalbaryo sa cross. Upang sa pamamagitan ng kanyang dugo na ibinuhos doon sa Kalbaryo sa krus, tayong mga makasalanan na mga tao ay magkaroon ng pag-asa sa kaligtasan. Kaya kaibigan ko, ito pong ating ginagawang pakikinig, ito po'y napakahalaga sa ating buhay. Huwag po nating sayangin ang mga pagkakataon ng ating buhay na napakinggan natin ang salita ng Diyos, subalit hindi natin ito tinanggap, sapagkat itong araw na ito, sa araw ng paghuhukom, ito ang ginawa ng Panginoong Hesukristo, ito po'y hindi mababayaran ng anumang kaya mababago.
Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan para sa lahat ng tao. Kaya nga ang Diyos nagbibigay ng panahon na tayo po'y makapagsisi at tumalikod sa ating kasalanan habang hindi pa po nagsasara ang kaligtasan. Kaya kaibigan ko, sa oras na ito, tanggapin mo ngayon ang ating Panginoong Hesukristo. Manalangin ka sa iyong kinaroroonan. Ang Diyos ay puno ng pag-ibig. Ano man ang kalagayan natin sa buhay, magnanakaw ka man, kriminal, prostitute, mga tagapangalunya, mananamba sa Diyos-Diyosan, kung tayo po'y manumbalik ngayon sa Panginoon, tayo po'y tatanggapin ng Diyos sa Kanyang kaharian. Tayo po'y manalangin. O Panginoon, salamat sa oras na ito. At salamat sa iyong pagmamahal sa lahat ng tao. Kahabagan niyo po ang mga tao na sa lugar na ito na mapabilang sa kaharian ng langit. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus Christ na aming tagapagligtas. Amen. Napagisip-isip mo na ba ang buhay mo? Bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan ang patunguhan, may dahilan kahit hindi mo ito alam. Kaya ang iyong gagawin, magpapatuloy ka ba sa iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay.